Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang Dubobing Game. Ayan, marami po nag-request sa akin. Coach, bukod kay Miaoyi, gusto rin naming makita ang laro ni Dubob. Sumali pala nitong nakaraang Title Tuesday Early Edition. Kaya pag-aralan natin yung last round game niya kontra sa batang Grandmaster ng India na si Bharat. Ayan ang ating pag-aaralan. Ang ginawa ni Dubob, nag-E4, C5 si Bharat, Sicilian, matapang oh. E6, D4, capture, A6 at ito po yung tinatawag na Sicilian can variation. Pag nakita niyo yung ganyang itsura, nakaganyan, Sicilian can. Isa yan sa flexible variation ng Sicilian. C4, samantalang si Dubob, ipinorma niya ang Malamarroxy bind. Bago mag knight c3, inihatid muna yung pawn sa c4. Maroxy bind po yan naka e4, c4, bishop e7, knight c3, knight bd7 develop, b3. Ayan. Para sa akin ay okay naman kasi magde-develop lang naman ang bishop sa b2. Pero bad move mga kamatsas, ayaw ng computer engine. Ang gusto pa rin ng Stockfish computer ay f4, yung old line. Yan ang top of the line dyan. F4 na ang sunod. Pero balik po tayo sa ginawang B3, nag-castle, bishop B2, B6. Ayun, para i-develop na ang bishop, rook A D1. Medyo kakaiba, no? Usually, rook A C1 yan eh. Tapos yung isang tore, inilalagay sa D1. Pero ito, diretso sa D1 kagad. Bishop B7, bishop B1, atras, nag-rook F E8, F4. Ayan na nga. Ayan, para nagbabadya ng F5 o kaya timing to play E5. At nag-bishop F8. Nakaabang lang dito si Bharat na kung mag-F5, pwedeng capturein yan kasi nandyan ang tore, nakaabang eh. Nag-king H1. Ayan, prophylactic move muna na magkahatawan man ng open diagonal, at least wala ng mga check pa. Safe ang white king. Nag G6 para ang idea naman dito ay yung bishop ililipas sa G7. No? Parang laro ni Kasparov to, naalala ko noong araw. Knight F3. Bakit nag Knight F3? Para magpupush E5. Yan po ang mga malalakas na discarding pang atake dyan. At nag Rook AD8. Abang lang din. E5, binira na mga kamatsas. Ayan na, si Dubob dyan kilala sa mga magugulong posisyon, atake. Nag-knight H5, umiwas na bad movean ng computer. Bakit naman bad move? Ang gusto ng computer dito ay capture na D takes, tapos knight takes E5, then bishop G7. Actually, slightly better pa nga ng yung evaluation bar ng black eh, di ba? O, balik tayo. Knight H5, kumapture sa D6 at yan po ang novelty dito. Dahil ang old line, may tumira na ng knight G5, may tumira na ng knight E4. Ayan po. Ngayon pa lang, may naganap na tumira ng E takes D6 sa kamay ni Dubob, nag-bishop takes D6 at nag-bishop E4. Ayan, good move para to exchange the strong diagonal bishop at bumalik bishop F8. Hindi nagustuhan ng computer. X, dapat daw po ay knight takes F4. Capture na, may atake pa sa reyna. Pag nag-queen C2, bishop E7. Ayan. Yun nga lang, ang nakikita ko dito kung bakit ayaw gawin ni Bharat, parang tipong yung tore ay magkakaroon ng malakas na semi-open file na baka mamaya biglang lumanding ang hindi inaasahang atake. Kaya nakaka-pressure din lalo na si Dubob kalaban mo, bibigyan mo ng mga ganyang bukas-bukas. Tamang duda rin O kaya dito, ang ginawa ni Bharat muna ay nag-bishop F8. Kinapture na ang bishop. Queen takes B7. Nag-knight to E4. At nag-queen C7. Binalikan ang F4 mga kamatsas. Pero dito po, dalawang question mark ang binigay. Blunderacious ang ibig sabihin yan. Dapat daw po ang tira ay knight C5. Yan ang accurate pala. Paalisin kaagad ang knight sa E4. Kasi ang nakakatakot dito yung mga lundag ng knight di ba?
So dapat ma-eliminate kagad. Samantalang yung F6 square ay may bantay pa. Ayun mga kamatsas, nakita ko ang logic ng Knight C5. Balik tayo. Pero dahil sa Queen C7 na ginawa mga kamatsas, paki-guess nyo po ang good move. Dalawang puzzle tayo, magkasunod to ha. Guess nyo muna yung good move na ginawa ni Dubob. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. G4. Grabe, ang ganda ng tira. Talagang inihahain ni Dubob yung F4 niya, kinagat niya ni Barat. After Knight takes F4 mga kamatsas, ano kaya dito ang brilliant or excellent move naman na ginawa ni Dubob? Puzzle number 2, pakiguess nyo uli. Start! Maraming salamat. Congrats po ulit sa mga nakakita ng hataw na Rook takes Knight. May ganyan na palang sacrifice. Oo nga pala, nawalan na ng bantay yung F6 after makapture yung Knight na nagbabantay dyan. Nakahang ang Queen pero nakahang din ang Reyna sa C7. Ang ginawa dito, nag-Bishop E7 na lamang si Barat. Grabe no, matindi. Bishop E7. Pero unawain muna natin. What if Rook takes D7? May Knight F6 check. Yan ang malala. Saan man pumunta ang King, tatamaan at tatamaan. With check pa, tatamaan talaga. Diba? Matindi. O, balik tayo. What if mag-Knight takes Queen? So, meron pa ring Knight F6 check. King H8, Knight takes E8 check, King G7, Knight F6 check ulit, King H8, saka kakapturin ang Reyna. Nandyan pa rin ang dangerous threat. Okay? Balik tayo. Grabe ka talaga, Dubob, ano? So, ginawa nag-Bishop E7 para makover yung F6 at nag-Rook takes Queen, Knight takes Queen din, nag-Knight FG5, ayun na, nagsimula na ditong maghahataw ng malalakas na bayo ng atake. Nag-E5 si Barat and nag-Knight takes F7. Threat ang Torre, may Knight H6 na paparating. Nag-Rook C8 para iwas. At nag-Knight F6 check. Grabe si Dubob talaga. Grabe, umuulan ng atake. Nag-Knight H6 check muna. King H8 and kumapture sa Torre, capture, Rook takes F6. Okay, sa ilang series ng hatawan, lumamang ng isang pyesa si Dubobing. King G7, G5 depensa at nag-Rook D8 para makakali-kalikot pero sinimplihan lang po ng Rook F7, nag-resign na dito si Barat. Bakit po? Ano ba mangyayari? Pag nag-King H8, susundan pa ng Bishop takes E5, matchas. Grabe, talaga tong si Dubobing, malupait. Ayan. So, hindi naman po natin sa inaano yung apelido ni Dubob. Kumbaga, pinapakyut lang natin. Mahilig tayo sa mga bansag-bansag di ba? Magnus, si Magnusing. Nabasa ko lang din naman yun sa mga comments So, sabi ko mukhang cute O, kaya Dubob, Dubobing. Malupites talaga tong si Dubob Vibes. Ang daming nickname niya, no? Dubobing, Dubob Vibes. Pag Dubob Vibes ang tira mo, mala-sacrifice ka. Yun ang vibes mo Diba? Okay po mga kamatsas, sana po ay natuto kayo sa mga malahalimaw na hataw ni Dubob. At mag-aabang pa tayo mga kamatsas, malapit na po ang showdown ng Magnus Carlsen and Niemann sa Paris. Yan ang aabangan natin, yung matinding match na yon. Kaabang-abang mga kamatsas, malapit na yon. Bukas na yata yun kung di ako nagkakamali. Nandito lang po si Coach, mag-a-update po palagi sa inyo. At muli po, sa darating na September 23, bubuksan natin ang online training. Beginners, Intermediate, and Advanced level. Mag-register na po kayo. Nasa Facebook page Kamatsas lang po ang details. Nakapin doon, mag-register na kayo. Ganun din sa ating YouTube, Community tab, nandun din ang details. How to enroll or how to register. Malapit na pong maubos ang slot.
Limited lang po yon mga kamatsas. Sana ay makapag-register na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.